Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC Grade 5, Quarter 4, Lesson 3. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin ng pamayanan. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nakapagsasanay sa pagiging masunurin sa pamamagitan ng wastong pagtugon sa mga sitwasyon na may kaugnayan sa mga alituntunin ng pamayanan ayon sa kanyang kakayahan. A. Naiisa-isa ang mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin. B. Napagtitibay na ang mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin ng pamayanan ay susi upang maging maayos ang pagpapatupad ng mga batas na nagtitiyak sa kapakanan at kapayapaan ng mga mamamayan. C. Naisasakilos ang mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin ng pamayanan. Unang araw. Maikling balik-aral. Isulat sa tamang hanay ang mga sumusunod na pangungusap. Suriin kung ito ay katangian ng mabuting kapitbahay o hindi. Itinatapon sa tamang tapunan ang mga basura. Nginingitian ang kapitbahay kapag sila ay nagkikita. Ipinaparada ang sasakyan sa tapat ng gate ng kapitbahay nang hindi nagpapaalam. Binabati ang bagong lipat na kapitbahay. Ipinagpapaalam sa kapitbahay kung may gaganapin na pagtitipon sa inyong bahay, lalo na kung ito ay gaganapin sa labas. Hindi pinapansin ang kapitbahay kahit sila ay may emergency. Nagpapatugtog ng malakas kahit malalim na ang gabi. Hinahayaan lang na tumahol ng tumahol ang iyong alagang aso. Ikinukwento sa ibang kapitbahay ang buhay ng iba pang kapitbahay. Nagmamalasakit sa kapitbahay. Sagutan natin, katangian ng mabuting kapitbahay. Itinatapon sa tamang tapunan ang mga basura. Nginingitian ng kapitbahay kapag sila ay nagkikita. Batiin ang bagong lipat na kapitbahay. Ipaalam sa kapitbahay kung may gaganapin na pagtitipon sa inyong bahay, lalo na kung ito ay gaganapin sa labas. May malasakit sa kapitbahay. Narito naman ang mga katangian ng hindi mabuting kapitbahay. Ipinaparada ang sasakyan sa tapat ng gate ng kapitbahay nang hindi nagpapaalam. Kahit gabi na ay malakas pa rin ang tugtugan. Hayaan lang na tumahol ng tumahol ang iyong alagang aso kahit madaling araw pa lang. Ikinukwento sa ibang kapitbahay ang buhay ng iba pang kapitbahay. Huwag pansinin ang kapitbahay kahit sila ay may emergency. Sumulat ng 5 alituntunin na sinusunod ninyo sa loob ng inyong tahanan at 5 alituntunin rin na sinusunod ninyo sa paaralan. Narito ang mga halimbawang sagot. Alituntunin sa tahanan. 1. Umuwi ng maaga. 2. Hugasan ang mga pinagkainan. 3. Huwag magpupuyat. 4. Tapusin ang mga takdang aralin bago hawakan ang cellphone. 5. Bawal manood ng TV kapag may pagsusulit. Alituntunin sa paaralan. 1. Huwag tayo ng tayo. 2. Gumamit ng po at opo. 3. Makinig sa nagsasalita.
4. Itapon ang kalat sa tamang tapunan. 5. Gumawa ng tahimik. Bokabularyo, word finder. Basahin ang kahulugan ng mga salita. Hanapin at bilugan ng salita. Isulat ito sa patlang pagkatapos ng pangungusap. Narito ang mga pagpipilian: alituntunin, mamamayan, masunurin, pamayanan, batas, kapitbahay, kapakanan, at kapayapaan. Sagutan natin. Alituntunin, mamamayan, masunurin, pamayanan, batas, kapitbahay, kapakanan, at kapayapaan. Kaugnay na paksa bilang isa, pagtukoy sa mga alituntunin ng pamayanan. Hindi lamang sa ating mga tahanan at sa paaralan mayroong alituntunin na dapat tayong sundin. Gayon din sa ating pamayanan ay may mga alituntunin o batas na dapat sundin ng mga tao upang magkaroon ng kaayusan at kapayapaan. Narito ang ilan sa mga alituntunin sa pamayanan na dapat nating sundin. 1. Itapon ang basura sa mga basurahan. 2. Ikulong ang mga alagang aso at pusa. 3. Sumunod sa mga batas trapiko. 4. Huwag gumamit ng mga pinagbabawal na gamot. 5. Bawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. 6. Bawal ang hindi maayos na pag-uugali gaya ng pag-ihi sa kalsada, paninigarilyo, pagkakalat at iba pa. 7. Pagpapatupad ng paglilinis ng tapat ng bahay. 8. Bawal ang pagsusugal. 9. Bawal ang pagpapatugtog ng malakas o pagbivideoke sa gabi. 9. Bawal maglagi sa kalsada ang mga menor de edad. Ang mga alituntunin na ito sa pamayanan ay may kaakibat na kaparusahan para sa mga lalabag. Kung ang lahat ng tao ay susunod sa mga alituntunin na ito, makakamit natin ang kaayusan at kapayapaan ng ating pamayanan. Pinatnubayang pagsasanay. Gaano ka kadalas sumunod sa mga lituntunin sa pamayanan? Lagyan ng check ang iyong sagot. Palagi ba? Madalas? Bihira o hindi kailanman? 1. Pagtatapon ng basura sa tamang basurahan. 2. Pagtawid sa tamang tawiran. 3. Nakikiisa sa mga programa ng pamahalaan. 4. Hindi nagkakalat sa kalsada. 5. Naglilinis ng tapat ng bahay. 6. Hindi nagvi-videoke o nagpapatugtog ng malakas kapag gabi na. 7. Pagsakay sa tamang sakayan. 8. Hindi naglalagi sa kalye lalo na sa gabi. 9. Hindi naninigarilyo o umiinom ang mga magulang sa kalye. At 10. Hindi nagsusugal ang mga magulang. Paglalapat at pag-uugnay. Buuin ang graphic organizer. Sumulat ng 4 na alituntunin na kayang-kaya mong sundin sa araw-araw. Mga alituntunin sa pamayanan. Mga halimbawang sagot: pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan, pagtawid sa tamang tawiran, hindi paggala sa kalye sa ika-11 ng gabi hanggang ika-4 ng madaling araw, hindi pagpapatugtog ng malakas lalo't kung gabi na. Kaugnay na paksa bilang 2, mga katangian ng mabuting tagasunod ng mga alituntunin ng pamayanan. Kung mayroong mga alituntunin sa ating tahanan, paaralan at pamayanan, kinakailangan ng mga tao na sumunod sa mga ito.
Kung ang lahat ng mga mamamayan sa isang pamayanan ay marunong sumunod sa mga alituntunin o batas, siguradong makakamit nila ang kaayusan at kapayapaan. Ano-ano nga ba ang katangian ng isang mabuting tagasunod ng mga alituntunin sa pamayanan? 1. May respeto sa kanilang leader at mga kapwa tagasunod. 2. Responsable sa kanyang mga ginagawang aksyon. 3. May matalinong pagdedesisyon. 4. Masunurin sa mga batas at sa mga namumuno sa pamayanan. 5. Sumusuporta sa mga batas ng pamayanan na naglalayon ng kapayapaan at katahimikan. Isulat ang salitang masunurin kung ang pangungusap ay katangian ng isang mabuting tagasunod at pasaway naman kung hindi. 1. Sumusunod sa batas at sa mga namumuno sa pamayanan. Sagot, masunurin. 2. Nagrereklamo kapag may alituntunin na dapat sundin. Sagot, pasaway. 3. Sumusuporta sa mga batas ng pamayanan na naglalayon ng kapayapaan at katahimikan. Sagot, masunurin. 4. Sumusunod lamang kapag may nagbabantay. Sagot, pasaway. 5. Nirerespeto ang leader ng pamayanan paminsan-minsan. Sagot, pasaway. 6. Pinipili lamang ang mga taong nirerespeto. Sagot, pasaway. 7. Responsable sa kanyang mga ginagawang aksyon. Sagot, masunurin. 8. May respeto sa kanilang leader at mga kapwa tagasunod. Sagot, masunurin. 9. Nakikinig sa payo ng mga matatanda kung nais niya lamang. Sagot, pasaway. 10. May matalinong pagdedesisyon. Sagot, masunurin. Paglalapat at pag-uugnay. Sumulat ng isang pangako na ikaw ay magiging isang mabuting tagasunod ng mga alituntunin sa pamayanan. Ako ang iyong pangalan na nangangakong susunod sa mga alituntunin ng pamayanan, magiging disiplinado at tutulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa aming lugar. Lagda ng guro, lagda ng nanay, tatay, at ang iyong lagda. Kaugnay na paksa bilang 3, mga kabutihang dulot ng masunuring pagsunod sa mga alituntunin ng pamayanan. Pagproseso ng pag-unawa, bakit nga ba may batas o alituntunin ang isang pamayanan? Noong una pa lamang ay may mga batas ng sinusunod ang bawat pamayanan. Simple lamang ang mga batas noon at ito ay ginawa para sa kaligtasan ng mga tao. Sa panahon ngayon, ang batas ang gumagabay sa atin upang matiyak ang ating seguridad at masiguro na ang ating karapatan ay di aabusuhin ng ibang tao. Ito ay gumagabay sa atin upang maging sibilisado tayong mamamayan, upang malaman din natin kung ano ang pwede at hindi pwedeng gawin. Kung walang batas, kahit ano na lamang ay gagawin ng tao kahit ito pa ay makakasama sa kanyang kapwa. Ano ang naidudulot ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan? Una, nagkakaroon ng kaayusan at katahimikan o kapayapaan ang pamayanan. Nagiging malinis ang paligid. Maraming buhay ang maliligtas sa pagsunod sa mga batas trapiko. Magiging responsable at disiplinadong mamamayan ang mga tao. Magkakaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa at maiiwasan din ang di pagkakaunawaan lalo na sa mga magkakapitbahay. Pinatnubayang pagsasanay. Tingnan ang mga larawan.
Piliin ang larawan na magreresulta ng kabutihan sa pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Sumulat ng 1 hanggang 2 pangungusap tungkol dito. Kung hindi naman, ipaliwanag kung bakit. Unang larawan. Ang pagtatapon ng basura kahit saan ay magdudulot ng karumihan sa lugar. Ikalawang larawan. Ang pagtawid sa tamang tawiran ay nakaiiwas sa aksidente. Pangatlo, ang pagbivideoke kahit gabi na ay nagpapakita ng di pagrespeto sa mga kapitbahay. Pang-apat, ang paninigarilyo at pag-inom sa kalye ay maaaring magresulta ng kaguluhan. Panglima, ang pagwawali sa tapat ng bahay ay nagpapakita ng pagkakaroon ng disiplina at pagkakaroon ng malinis na kapaligiran. Paglalapat at pag-uugnay. Sumulat ng 5 kabutihang dulot ng pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan. Narito ang halimbawang sagot. 1. Nagkakaroon ng kaayusan at katahimikan o kapayapaan ang pamayanan. 2. Nagiging malinis ang paligid. Maraming buhay ang maliligtas sa pagsunod sa mga batas trapiko. 4. Magiging responsable at disiplinadong mamamayan ang mga tao. 5. Magkakaroon ng respeto at paggalang sa isa't isa at maiiwasan din ang di pagkakaunawaan lalo na sa mga magkakapitbahay. Pabaong pagkatuto. Bilugan lamang ang mga pangungusap na nagsasaad ng alituntunin. Narito ang mga pangungusap. Tapat ko, linis ko, pagtawid sa pedestrian lane, pagbaba sa jeep kahit saan gusto, pagtatapon ng basura sa tamang tapunan, at nagkakantahan sa videoke kapag gabi na kahit may okasyon pa. Mga sagot: pagtawid sa pedestrian lane, tapat ko, linis ko, pagtatapon ng basura sa tamang tapunan. Pwede pa rin sa labas ng bahay ang 17 taong gulang kahit 11 na ng gabi. Pag-iinuman sa kalye. Pwede ang manigarilyo kahit saan. Pagpaparada ng sasakyan sa tamang lugar. At pagsusugal sa pampublikong lugar. Sagot: pagpaparada ng sasakyan sa tamang lugar. Pagninilay sa pagkatuto. 1. Ano ang dapat nating gawin sa mga alituntunin sa mga pamayanan? Sagot: dapat nating sundin ang mga alituntunin sa pamayanan. 2. Bakit dapat sundin ang mga ito? Sagot: ang pagsunod sa mga alituntunin sa pamayanan ay may kabutihang dulot. Magkakaroon ng kaayusan at kapayapaan ang ating pamayanan. 3. Ano ang ugaling ipinakikita sa pagsunod sa mga alituntunin? Sagot: pagiging masunurin. Pagsusulit. 1. Isulat kung ang mga sumusunod na alituntunin ay pangkalikasan, pangkapayapaan, paggalang sa karapatan o pantrapiko. 1. Pagtatapon ng basura sa mga basurahan. Sagot: pangkalinisan. 2. Pagpaparada sa tamang lugar ng paradahan. Sagot: pantrapiko. 3. Pagtawid sa tamang tawiran. Sagot: pantrapiko. 4. Hindi paggamit sa mga ipinagbabawal na gamot. Sagot: pangkapayapaan. 5. Bawal ang pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar. Sagot: pangkapayapaan. 6. Bawal ang hindi maayos na pag-uugali. Sagot: pantrapiko.
7. Pagpapatupad ng paglilinis ng tapat ng bahay. Sagot, pangkalinisan. 8. Bawal ang pagsusugal. Sagot, pangkapayapaan. 9. Bawal ang pagpapatugtog ng malakas o pagbivideoke sa gabi. Sagot, paggalang sa karapatan. 10. Bawal maglagi sa kalsada ang mga menor de edad. Sagot, pangkapayapaan. 2. Isulat kung tama o mali ang isinasaad ng bawat pangungusap. 1. Sundin ang mga alituntunin sa pamayanan. Sagot, tama. 2. Huwag suportahan ang mga proyekto o programang pangkaayusan ng pamahalaan. Sagot, mali. 3. Dapat tayong maging masunurin sa mga alituntunin. Sagot, tama. 4. Iwasang magkalat kahit saan. Sagot, tama. 5. Maraming kabutihang dulot ang pagsunod sa mga alituntunin. Sagot, tama. 6. Walang kaayusan ang isang lugar kung hindi tayo susunod sa mga batas trapiko. Sagot, tama. 7. Ang pagsunod sa mga batas ay paggalang sa karapatan ng ibang tao. Sagot, tama. 8. Ang mga batas ay gumagabay sa atin upang tayo ay maging sibilisadong tao. Sagot, tama. 9. Maayos ang isang pamayanan na walang sinusunod na batas. Sagot, mali. 10. Maiiwasan ang di pagkakaunawaan kung susunod tayo sa batas. Sagot, tama. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Mag-isip ng isang alituntunin sa inyong pamayanan na nais mong ipatupad. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!